Ikaw, saan mo ba gusto pumunta? Yung sa Ternate, medyo malayo-layo yun. O kung Tagaytay, at least malamig. Layo ng ikot. Kailangan makabalik ako by 3:30. Ayun guys, ito, nandito na ulit kami. Nagkita ni GJ sa area nila. So hindi pa kami nakakapag-decide. Actually, yung pinag-uusapan namin kung saan ba kami pupunta. Kung magte-Ternate ba muna or magtatagaytay diretso. Ano, ikaw mag-decide. Ikot lang talaga tayo. Tigil lang tayo sandali. Yun nga. Tapos akyat. Pero kung ikot na ano ba, babalik. Ang gagawin natin, tayo iikot sa tunnel. Babalik na lang tayo. Yung dati natin dinaanan. Para maiba. Sige, para maiba naman. Ito, actually, as lagi naman nangyayari sa amin talaga ni DJ, sobrang walang plano. Minsan naghatid, nag-ano lang siya, husband duties, biglang magme-message, dadaan sa bahay. So, siguro nga talagang nangyayari is mas better lagi yung unplanned kasi parehong bakante. Pag sinabing okay, natutuloy talaga. And actually ako nagpaplano na rin later on hindi guys upgrade mag-change bike. Kasi I really think na talagang kailangan ko ng motorbike na kahit paano nakakasabay sa pacing ng ginagawa namin. Hindi ko naman sinasabing matutulin tumakbo, pero for me, yung bike is nandun yung fuel economy nito, maganda, nakakatuwa siya tignan. Although, hindi talaga siya nagmamatch sa mga ginagawa talaga naming activity na napapadali pa sana namin yung mga hahabang stretches ng road na nadadaanan namin. Kung at least umaabot ako sa yung mga ideal na top end speeds. Hindi overspeeding top end speeds na possible. Ang nangyayari kasi is naiiwan nila ako and then pag dumadating sa isang portion is nagso-slow down sila rather than magkakasunod na sana yung pacing namin. Sa wide open lang naman. Pero yung mga gantong namamasyal, rin ako, sobrang masasabi kong okay din naman ako dito. Kasi nga, matipid. Talagang so far sa lahat na nagkaroon akong small scoots, ito yung pinakamatipid ko nagagamit. Ayun, so magde-decide kung later on kung which bike ang ipapalit. Pwedeng older bike, older model, basta nagmamatch yung pacing namin. Medyo na tayo, graduate na tayo sa pag-engine upgrade. Masaya siya kung sa masaya, although again, you have to expect things can happen, things can break. Noon, yung sinasabi niya sa PCX, isa nga sa kina-consider natin yun kasi okay talaga. Meron din akong friend na meron nun. Masasabi kong okay talaga. Yes, laki ng fuel tank, 11 liters yata if hindi ako nagkakamali. So meaning sa isang ride nyo talaga, lalo kung routine rides lang ng tropa, hindi ka magagas up sa buong ride na yun. Dapat nga solo ride lang si GJ. Kasi sa GC namin, yun na yung plano niya. E nung naisip ko rin tumigil sa ginagawa ko, sabi ko sige na nga, di totoo, mas masaya lagi ang may ka-share ka sa adventure. Kasi may babalikan kayong history. Mapapagkwentuhan niya. Kita mo hanggang ngayon, yung part by part, pinanood ko ulit yung nag-Bicol tayo. Nakakatawa pala yung mga ginawa rin natin dun Isipin mo parang 4 days, 3 days lang yun technically. Kasi yung unang araw nagpahinga lang tayo Kayo nga nagplaza pa, di ba? Ako hindi sumama. Pero ako may dalawa akong ulam na kahit araw-araw, okay lang sa akin. Chicken pork adobo at sinigang. Kahit anong klase sinigang. Siguro nga kasi depende rin kasi siguro sa culture na kanila kay Hanong Indian. Dahil, di ba may mga area na masasabi mo talaga sila, yung kailangan nagtitipid, talagang hindi ka pwedeng choosy sa pagkain. Oo, kaya yung umaga sila nag-Dubai, gustong makaipon ng maayos at makapagpundar ng mabilis. Kahit yung bare essentials ng pagkain, na-enjoy naman nila ang curry everyday, okay na sila dun. Nilalagyan nila siguro nila ng ibang variety sa ibang araw. Pero ibang klase, ibang level ang curry ng India. Tsaka laging ang na-appreciate ko sa Indian cuisine, halos lahat fresh. Wala silang synthetic. Spices nila, di ba? Yung spices and herbs. Yung mga vegetable nila, puro fresh pag nakikita kong pine-prepare nila yun, hindi nga sila matipid. Matipid sila sa maraming bagay, pero pagdating sa pagkain, sa seasoning and flavoring, talagang all in. And yung na-feature naman, di ba, na bad about Indian cuisine, yun yung mga masasabi mo talagang masama. Lahat naman ng bansa may ganun unhygienic na mga nagluluto. Pero yung legit na nakita ko ng mga talaga, Indian cuisine, malinis.
Napaka-hygienic ng preparations. Ano nga yan, no? Mukhang ano eh. Mukhang yung kanta sa pod sa chess. Diba? Parang bishop ng chess. Laki. Ay, ano? O baka naman sa mga kapatid na Muslim. Ano ba, sambahan? Ewan, di natin alam kung ano yan. Muntik pa ako magkamali ng basa. Akala ko lambingan, kambingan pala nakalagay. Bakit nawawala? Ang liit ng Petron. Kanina nung tawag dito papunta ako sa iyo, meron ako napansin at na conceptualize. Kapag legit tomboy, ano yan eh, paindang yan. Saan tayo pupunta? Ito nadaanan ko na to. Itong section na to. Yung pinanggalingan natin hindi pa. Oo. Petron ba? Oo, Petron. Yun. Oo. Yung malapit sa Ricardo's. Yun. So, nadaanan. Itong part na to, napuntahan ko na. Yung pala connection nun, okay din pala eh. Ngayon, yung mga bungalow style. Yun naman ang uso nung 90s eh. Tama. Ito yung kasi yung hindi tayo pwedeng dumiretso. Isip pa tayo na isip, kung saan na tayo na teleport, yung pala nasa Amadeo pa rin tayo. Lamig na kasi taas na eh. Tsaka nakita nyo sa vlog namin, halos ito yung dinadaanan natin lagi. So para maiba rin sa mga mata nyo. So ito naman talaga yung normal naming ruta paakyat. And kahit maraming beses na kami pumupunta rito, hindi talaga nakakasawang umakyat eh. Ito na pinaka-upland namin from sa areas namin ng Cavite mismo. Ibang klase ang katahimikan ng kalsada kapag weekdays. Totoo na ka ulit. Yung bola mo pwede na eh. Kasi kung mabigat yung bola tapos nakalighting magneto, okay na, kayang-kaya nyo na iba to. Nakahela nga yung mga ano eh. Ito naman yung gulong, nakahela. Litaw yung labi. Sige, para may iba naman. Para malaman din natin kung maayos na yung kalsada na yan. Hindi ko alam eh. Matagal na kasi akong di dumadaan dyan. So, yung mga last times na dumaan ako, bako pa. Wala namang sa motor. Ingat lang talaga. Pero okay na, malalaman natin ngayon kung tapos na. Pag hindi pa, doon pa rin dadaan ulit lagi sa dyan sa Pamahawagan eh. Ganun pa rin, wala naman choice eh. Alang bumalik ka pa. Tsaka dito before, yung na-observe ko, laging may dito, random na checkpoint. Kaya nangyari talaga, nagta-traffic ng konti. Kasi yung mga, yung mga super kamote na yung naka super kamote package, yung kompleto lahat. Sando, sleepers, no helmet, no license, no registration. Yun yung kompletong yun yung kumbaga parang advance pack. Kasi ang starter pack yung naka-helmet na naka-chinelas eh. Malala yung yung lahat ng legality wala. Na-observe ko na month by month medyo tumataas na rin ang mga price points ng pasyalan sa Tagaytay. Noong una kami pumunta ng mga kaibigan ko ng Tagaytay, although matagal na rin yun, ang Bulalo nagsa-start at 180 lang eh. 180. Sobrang tagal na nun nung 180. Pero ngayon pag nagbulalo ka, ang 900 mo is konti lang eh. Kaso medyo malalayo. Gusto mo pumuntahan natin yung lumihan na kinainan namin dati. Kaso nasa yun yung nasa Bukana nung papunta ng Palemery. Yung hindi sa Lemery, yung alam yung split road, yung Nasugbu. Tapos yung lalampasan natin ng lalampasan pa talaga natin ng Twin Lakes Hindi, para maiba lang. Okay din naman. Pasado naman yun para sa akin. Medyo clear yung view ng lake kahit papaano. Ang driver yung ganun, no? takbong 20. Chill na chill eh. Tito talaga lahat. Full tito specs eh. Sa bagay, yung tomboy na nag-uumpisa palang ma-awaken, nag-Honda Beat muna. Awaken, hindi ba sa mga games? Diba? Pag na-awaken pa lang, yun na yun, Honda Beat muna. Pag siyempre hindi na sila bibili ng Mio Sporty ngayon eh. Kasi ang target na nun, M3. Pero kapag medyo low budget muna, bibili yan ng second hand na Honda Beat. Kasi ayaw nga naman maghulugan. Bakit nga naman maghuhulugan?
Eh kung ang target niya later on is kung di magpi-PCX, magwiwigo o kaya magmimirad. Dahil yung bata nag-hi eh. Mag-hi din ako. Hi! Study well ha, pakabait kayo. Bye! Nag-hi kasi yung mga bata. Eh hindi ko kasi kasi pag ganyan talaga GJ kapag nasa road ako, nagso-slow down ako kasi ayoko disappoint ng bata. I mean, we have to teach yung new generation na ang humanity mabait pa rin. Na hindi sila, na wag mong basta i-ignore. Kaya nag-slow down ako. Narinig ko sila nag-hi, hi, hello! Maganda dyan. Malamig, hindi ganun ka-windy as yung mga ibang days, pero ang lamig niya. Kaso maaraw din. Combo. Naiwan na tayo ulit ni GJ. Nasak na naman tayo sa ilang sasakyan eh. Pero malapit-lapit na tayo sa destination natin. GTs. Actually, masarap ang bula din ng GTs. Although malaki yung portion, so talagang mangyayari sa'yo, may ala-ala pa yung Tagaytay bulalo mo hanggang pag-uwi mo. Kasi uuwi mo pa siya eh. Marami. Tsaka premium cut kasi ng meat. Nadja-justify naman yung presyo. Yung kulay apple green na building sa kanan. Ay, ito yung ayokong parada. Taod akong bumagsak ang center stand eh, paatras. Mag-aatras ako. Ayoko nagpa-park ng pag ganyan. Ako, may trust issues ako sa center stand. Di ba ito, yung pag ganyan, no? yung pag ganyan pabagsak eh. So, doon ko ilalagay yung center stand. Yan, di ba? Yan, no? Mas gusto ko yung ganito yung pwesto. Okay, nandito na kami. Again, corner ng itong nasa likod namin is papunta ng Lemery Fantasy World. Yung pakanan is papuntang Tagaytay. And going to the left is yun yung papunta ng Nasugbu. Ayun, linis oh. White on white. At may pa, Sentra yun. Yung Sentra ang nakakatakot, yung mga ganyang style. Stock look, iwanan ka nyan. Maraming ganyan mag-setup eh. Sleeper. Anyway, yan muna guys, kakain muna kami. Okay guys, ito na kami. Paano na? Tapos sobrang iksi lang naman namin nag-stop kasi para kumain. And ito, sasaglit lang kami, sa side trip lang ng sandali sa area ni Blackwall. I mean, hindi namin tutuloy yung kasi medyo mahaba yun. Para lang makita ni GJ. Kasi nung last na nag-attempt kami, hindi namin siya narating. Kasi nasa somewhere kami sa Batangas noon. So, hindi siya what you call this? Hindi siya lumalabas na pwede palang manggaling dito. Tapos, naadaanan ko lang naman siya eventually. Ito, di pa ito nagko-connect yung com. And somewhere bago umabot ng Alfonso, I think. Yung pattern ng Alfonso is nandun yung entranceway ng Blackwall. Yung tapos na kami kumain Lomi time. Yun. Yan, medyo matarik na. Dire-diretso to, puro pa ganito. Nasa Laurel na tayo. Parang ang Baguio. Tapos pine trees pa, parang Baguio. Hindi ko nasubukan umabot sa pinakababa. Bumalik ako eh. So, nandito ka. Ganda rin, maganda nga. Sabi nga, hindi siya rough road, pero matarik. Diyan ako tumigil noon, no? Diyan ako tumigil noon. Di ko pa. Sayang nga tong coffee shop na to. Meron. Di ko nga alam eh. Parang private eh. Parang private yung area na yun. Parang private yan eh. Na nga, inalipat na. Yung kubo, nung huling video ko, nandito. Siguro nga may Siguro. Sayang di ba? Hindi ko alam eh. Totoo lang. Sabi nga sa'yo, tarik nga nito. Wala, may mga nakasalubong ako dito, motor. Lokal lang.
Compare kasi dun sa sungay tsaka sa isang dinadaanan natin, yun mazigzag eh. Ito kasi puro dire-diretsong sulong, pasulong eh. Oh, mukhang private din eh. Ito hindi, ito yung public access. Ba? Tagal natin, naalala ko, tagal natin hinanapin sa baba. Tapos ito pala, dito pala yung malapit na na madadaanan yung galing sa side ng Taguig ng Cavite. Kasi yung kabilang side, Laguna side eh. Ano to? Ito, konting may bubo ka, tapos palusong na naman. Pero ang ganda ng view. Alam mo kung ano mahirap dito, yung pumunta ka dito, tapos inabot ka ng lakas ng buhos ng ulan. Bababa ka na talaga, humanap ka na ng ibang way paakyat. Sigurado yun. Parang aliwalas ngayon, nung pumunta ako rito, hindi ganito ka aliwalas eh. Parang, maganda bigayan. Oo. O kaya nga, yun na po nga, matatakas yung damo nun yung time na yun eh. Oo, maganda bigayan nga. Ay no, ibang side na naman ng lake guys, nasa left. Ay dito, ibang klaseng testing naman. Oo. Dito ang testing yung bola. Sabi sa'yo, sulit naman puntahan. This yung kikitid, kaya kailangan maingat ka. Pero sa dalang naman na sasakyan, ingat lang talaga. Pero malababa naman yung chance na bigla kami makasalubong. Pero CBM ingredient, di ba, puro sulong. Oo, 3 skulls. Laurel. Kasi yung tahimik, tapos pag bumalik ka, nandun lang naman si Tagaytay eh. Kahit bahay, yung bahay ng kasama yung coffee shop. Sa Tagaytay, sa Baguio yun ang uso eh. Yung bahay, katabi ang yung shop nila mismo na. Okay na rin naman. Ito yung sinasabi. Oo. Ay, dyan ako tumigil na, sinilip ko yun, nakakalul. Bumaba pa ako dyan eh, sinilip ko pa yun eh. Tarik pala niya, hindi ako bumaba, sinilip ko lang, ang lalim. Nagulat na ako ano kalalim yun eh. Wala, pag sinilip mo yan, bangin lang talaga. Dyan ako nagpark ko yan, dyan, para safe. Ang lalim yan. Ayun na guys, sobrang tarik. May mga aso dito nung dumaan din ako. Ayun Pag malalain ka, hindi ka pwede rito. Yung mga ganun, yung mga sobrang lakas ng lula. Diba? Sobrang lalim. Wala. Biyak na kalsada. Biyak pala yan eh. Yun nga, sinabi nga si biyak nga. Di ba sinabi nga sa putol nga? Bangin na agad, Lupa sa ilalim. Yun, walang lupa. Ano pa biyak mo? Ay, yak. Isa lang. Yun din, basag din yung kabila. Bumigay nga. Kaya naman sana. Di ba tarik? Bangin. Ano katataas na yung puno? Yan yung pag nahulog ka, wala na talaga makakalam kung saan ka napunta. Hindi pa alam mo itong yung gas ko nito, yung huli pa tayong lumabas, yung nagaling tayong K-Works, hindi naman kasi nagmumotor recently. Yan na. May motor sa likod ah.
Pasulong na naman. Oo nga, no? Tolarel. Ang bilis, ma'am. May portal pala eh. Paliparan ng Batangas yan eh. May portal. Kabilang perspective. Mas madali yung ahon kasi throttle control na lang yun eh. Paahon na ulit kami. Ulit Aja Fuel Station. Parang Aja. Sa may Cafe Moto. Weekend naman, hindi masyadong maraming sasakyan. Hindi masyadong maraming sasakyan. Pero sa mga pasyalan, maraming tao. Yun yung na-observe ko eh. Sa mga hotspots, ang daming tourists, ang daming visitors. Pero sa road itself, wala halos sasakyan. Ito na, mag-uumpisa na guys yung ano. Ito guys, ano pa? Very good talaga. Pero kidding aside guys, pag magsasama kayo dito ng mga kakilala, mga homies nyo, make sure nyo marunong magmotor. O yung medyo may experience talaga, yung hindi trigger happy sa throttle kasi may kalalagyan talaga kayo. Instead na masaya yung ride, talagang lahat ng potential nyo labas. Mahirap talaga yung pababa eh. O scooter pa naman, walang cambio. Throttle control ka lang. Yung pa Skyview ba? Skybridge. Maganda, tsaka maganda talaga. Grabe yung mga kurba rin nun. Kasi may talaga, may power. Pag scooter kasi full auto eh. Asa ka lang talaga sa CVT. Bilis. Si Kuya Parcel kanina nga napahiyaw pa sa sayo eh. Bilis lang naman panikin. Yun lang guys, at napaka-easy naming road trip kasi unplanned. Nothing is set. Yung side trip ng Blackwall, biglaan lang din yan. Kasi nabanggit lang ni GJ ano yung meron doon. And yun. So, naka-rent tayo in technically 2 places at in isang pasyan. Naalala ko yung mga until last year, mid last year eh. Pagdadaan dito, expect mo talaga yung napakabigat na traffic. Ngayon, even weekends, okay na rin dito eh. Kahit pa paano, malaki talaga natulong nitong tulay. Nagsobrang tagal lang natapos. Pero again, baka may reason sila kung ba't nangyari nga yun. Hindi naman tayo engineers para mag-criticize kung ba't sobrang nagtagal. Ayaw mo diesel para mura-mura ng konti. Para mura-mura ng konti, diesel. Pag tumirik naman, pwede na makatatulak eh. Dahil may yun eh. May parang, may madulas na something ang diesel eh. Dirty bike. Madalas naman ito ang stop ng ng nanggaling dun sa side niya Subo. Sana magkasya. Alam mo, kasya naman eh. Malaki naman na bawas eh. Kakasya yan, tiwala lang. Kung saan kami nanggaling, kaya sakto 200. Baka makalimutan mo. Nagbayad ka na ba? Technically mga 1 hour lang talaga. Kasi yung 30 minutes something, nandun lang kami dun sa Lomihan na pinuntahan. I mean, yung Lomihan guys is okay. Not great, not bad, pero okay talaga siya. Okay siya sa taste, okay siya for me okay siya sa lasa, okay siya sa price point. Kaya nung nagsabi si GJ kanina, doon ko sinabi pumunta kami. And kung alam ka lang kasi ang trip niya pala is balikan yung nandun sa may paglampas ng Kibyang, bumaba na sana kami talaga dito sa may Amuyong. Para talagang mahabang ikot.
Tatarat. Ito, and okay, ano na ulit? Prepping na ulit guys sa umalis. Totally ano lang talaga, side trip dahil bumili lang ako ng coffee grounds dahil ubos na talaga lahat ng supply sa bahay. Yun, very peaceful naman dito sa Amadeo ngayon. And yun, binibigyan tayo din ng magandang weather. Konting ahon na lang. May bigote rin pala dito, hindi ko napansin kanina. Bigote, big body. Yung yung big body na Tokyo Drift concept.